Hello po sa inyong lahat. Ngayon, review natin yung pickup ng Music Lily. Music Lily, ito. Okay, ang tawag sa kanya ay yung Music Lily Basic. Humbucker siya, dual coil. Kung titingnan nyo, ito yung code nila sa Lazada o sa Shopee kung meron man. Ito siya. Ngayon, kumbaga initial na impression mo, pagka tiningnan natin siya, kung familiar kayo dun sa mga Wilkinson na pickup, ganun din ang itsura niya na tinanggalan ng tatak na Wilkinson. Decent yung ilalim, wax spotted, color coded. Yung bridge nila pula, tama, and then itim yung sa neck. Ang sabi dito ay 8K daw yung DCR ng neck, at yung bridge naman ay 15K. So sukatan natin later kung totoo ba talaga, kung ano yung actual na reading natin. Tapos ang kagandahan pa dito, yung neck pickup niya, ang nakalagay ay 50 mm yung spacing. So importante din kasi yun Minsan parehang 52 na bibili natin, minsan parehas na 50. Anong mangyayari doon? Pagka halimbawa makipot yung neck natin, tapos malapad yung pickup, minsan yung string lumalabas. Isang 50 yung neck, tsaka isang 52. Sakto to dun sa mga Les Paul din. Okay, sukatan natin, and then i-install natin, pakinggan na natin kung ano yung tunog niya, kung okay din ba. Kasi familiar na rin tayo sa sari-saring pickup. Titingnan naman natin kung ano ang ibubuga nito. Parehas ba sa Wilkinson? Pero ito ang mura nito, wala pang 1K yung isang set. Siguro dahil wala lang pangalan, pero pag may pangalan na to, medyo mahal na to. 600 plus lang yata. Tingnan natin yung reading, yung specs niya, okay? And then kabit natin, and then testingin natin, and then kayo na bahala kung okay ba. Pero magbibigay ako ng comment ko kung okay siya o hindi. Okay, basahan natin ang specs niya. Sabi dito, isang 8.2 tsaka isang 15K. Okay, so ang neck, 8.2. Open natin yung meter natin. By the way, itong Music Lily, splittable na rin siya. Pwedeng series parallel, pwedeng coil split. So, ito yung hot. Ito yung pang split natin. Kung gusto natin ng straight humbucker, ito, tapean lang natin o shrink tube. Then isolate na natin yan. So ground tsaka hot. Kung gusto natin split, ito yung gagamitin. Okay? So yun, hope malinaw. Pareha sila na merong ganun. So white tsaka green, and then bare tsaka black, red ang hot. Okay, so testingin natin. 8K ang sabi dito. Yeah, siguro sa meter na rin. Yan, kaya nag-i-split siya, ibig sabihin kalahati ng value ng dalawa. So, yun. Ano kasi yan, halimbawa, ang magka-pair sabihin natin black tsaka white, tapos red tsaka green. Parang, alam mo yun, etong dalawa, tapos etong dalawa. Kaya nag-i-split yan, tsaka nasa series parallel. Dito naman tayo sa bridge. 15K ang sabi, basahan natin. 15.4. So, tama yung sinabi natin. So, may bonus pa tayo na something. Okay, so ikabit natin, and then testingin natin kung ano yung tunog niya. Pero mukhang may idea na ako dito. Okay, tapos na natin siyang i-wire, cover, setup, then testing. Test natin ng basic lang talaga. Yung importante, yung tone ang mapakinggan natin. Basic lang tayo. Neck. Nasa neck tayo. So, pansin natin sa kanya, pagka clean tone siya, klaro. Hindi siya muddy. Pwede natin siya i-compare dun sa mga Wilkinson din talaga na M-series na mas mahal na konti. Pero sa tunog niya talaga, parang nararamdaman ko. Alam niyo yung Puff 57, parang ganun siya. Neck na hindi siya muddy.
Lagay natin sa middle. Middle. Neck. Middle. Bridge. So parang ang kinuhanan nito parang yung mga vintage Pop 57 na walang cover. Okay. Bridge, middle, neck. Kung aabot. Middle, bridge. So ma-mid yung bridge niya, mabilog yung neck niya na hindi muddy. So klaro. Tsaka ito tahimik. Tahimik siya. Okay, ngayon testingin natin sa drive naman. Ang gamit natin ay Vox Stump Love 1G. Okay, tama. Okay. Drive to ang ginamit natin yung amp sim niya na Mesa Boogie. Pero ang gain natin ay 50% lang. Pakita ko sa inyo 50%. 50, yun na, 50%. No. Ayan, no. 5 lang. Okay? So, bumalik na kagad. Ngayon, sa neck tayo. Middle. Last but not the least, yung bridge na pinakamasarap. 50% ha. Taasan natin yung gain. Gawin natin 100%. Tahimik siya. Wala siyang So, ang masasabi ko dito, sa clean at sa drive, it's a yes for me.